Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako, si BP Sara nilaglag si Kiko Barsaga. Bakit nga nilaglag naman? Kasi matatandaan natin na si Kiko talagang nagsasalita patungkol dito kay Romualdez at saka kay BBM. So hindi pala natin ewan ko kung alam nyo to na ito pala si Kiko sumali pala ito sa Uniteam. Nako. Uniteam pala. Isa rin pala siya sa nabudol. Okay, sige, baka mamaya sabihin ng mga banateros o yung mga kababayan natin, bakit yung ba binabanatan si Kiko nagsasalita yan patungkol sa laban sa mga corrupt nating opisyal, lalong-lalo na kay Romualdez, di ba? Hindi naman natin po binabanatan, okay? Hindi. Kumbaga okay to sa atin. Pinapalakpakan nga natin to dahil dun sa mga ginagawa niya. Kumbaga meron lang tayong nakitang problema sa kanya nung nakaraang rally. Okay, siguro dahil nga isa siyang opisyal kaya kailangan niyang umuwi ng maaga dahil meron nga daw hearing. Pero ang nagiging problema kasi doon, siya mismo ang nagsasalita patungkol sa sarili niya. For example, sinabi niya kaya siya na late kasi nag-computer pa daw siya. 'Di ba? Kaya siya na late sa rally kasi ganun, may mga ginagawa pa daw siya. Okay, 'di ba? Ang mga tao naniniwala sa kanya. Tayo naniniwala sa mga sinasabi niya. Kumbaga, nakita natin na sa gitna ng mga tahimik at sa gitna ng korupsyon, may nagsasalitang bata na kongresista na lumalaban dito sa mga korupsyon. Kaya nga tayo natutuwa sa kanya. Pero nung rally, medyo bakit siya umuwi ng maaga? Ang palusot niya meron daw siyang hearing. Pero ang nangyari daw dun sa hearing na yon, late pa rin daw siya. So wala na tayong problema doon at alam nyo, ang nangyayari dito kay Kiko, wala namang problema sa kanya. Okay siya. Dahil doon sa hearing, dahil doon sa doon sa rally, pumunta rin naman siya. Mas masama kung hindi siya pumunta, di ba? At least kahit papaano, nagpakita siya ng suporta sa pamamagitan ng pagpunta niya doon sa rally. Kasi unang-una, siya ang nagtawag ng rally na yon. Ang problema lang natin, medyo nakulangan tayo o parang, alam mo yon, medyo mahina pa. Mahina pa, although may mga sinasabi siyang trabaho niya. Okay, naiintindihan natin yun. Pero sana next time, alam mo, Mr. Barsaga, kung magtatawag ka ng ganyan, siguraduhin mo na wala kang ibang appointment para mag-stay ka ng matagal. Kasi nga, nagkakaroon ng kalituhan dun sa mga tao na pumunta doon. Which is, masasabi nating organic talaga yung mga pumunta. At nandiyan pa nga ang ibang banateros. Ako, hindi nakapunta dahil nga meron tayong mga ginagawang bagay, hindi lang naman pagbablog, di ba? So may mga iba pa tayong trabaho, kaya hindi tayo nakapunta ng ganon-ganon. Pero pasalamat na rin tayo dahil nga si Kiko Barsaga naninindigan o nandyan siya para magsalita laban dito sa mga corrupt nating opisyal, okay? So ano ba itong sinasabi mo, Paring RJ, na nilaglag? Hindi naman kasi parang nilaglag ni BP Sara itong si Kiko Barsaga sa pagsabing Uniteam naman yan dati. Ang mga magulang niyan, ako lang talaga ang gusto. Pero siya, Uniteam ang gusto. So itong parang nilaglag ni BP Sara itong si Kiko Barsaga na nabudol din nung 2022 election. Ha? Although tapos na yun, pero kasi ang pinapalabas ngayon ng mga ng mga kalaban ni BP Sara pakawala niya daw to si Kiko. 'Di ba? Lagi nila sinasabi, pakawala ni BP Sara yan si Kiko. Hindi po pwedeng maging pakawala kasi ito may sariling utak to 'di ba? Miyaw nga ng miyaw yan . Ayan ang lagi nilang ayan ang bukang bibig nila ngayon at pinapakalat nila na si Kiko Barsaga pakawala daw ni BP Sara. So
Panoorin natin to mga pare, itong video ni BP Sara. Maiksi lang naman ito. Pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. At ganun din po, pakifollow po ang aking paring RJ na Facebook page at ang paring RJ Banateros sa TikTok account. Okay? Okay po ba yun? Mas maganda nag-share tayo para masaya, para mas marami tayo dito. Okay po ba yun? O ito, panoorin natin to mga pare. Ito yung video ni BP Sara. Pansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barzaga of Cavite. Especially Bakit naman natawa? last weekend. Hindi ko... Okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barzaga because of the campaign in Cavite in 2022 Oh. dahil uniteam siya. Oh, yun. Unit team siya. Kasi ito ang inaano natin Ito ang problema dito sa mga buwisit na to. Kasi alam mo yun, lahat na lang talaga ng pwedeng idikit kay BP Sara, idinidikit nila. Yeah? Kaya ewan ko. Lahat na lang talaga ng pwede nilang idikit kay kay BP Sara ididikit talaga nila. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the uniteam. Okay? Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Oh, yun. So, Sara only. 'Di ba? Ang ibig sabihin nun, ayaw nila Mayor Jenny tsaka ni Congressman PD Barzaga kay Marcos. Oh. Ay, natatandaan ko yata parang green yata yung nila dyan yung parang color nila Mayor Jenny o pink yata. Hindi ko matandaan pero si BP Sara na mismo ang nagsabi na si Kiko Barzaga lang ang may gusto sa Uniteam. Ibig sabihin, trip niya si Marcos. Uniteam Trip niya rin si BP Sara. Pero yung magulang ni Kiko Barzaga, ang sabi, ayon kay BP Sara, ano nga lang siya. Sa kanya nga lang may gusto. Oh. Pwede na budol din pala to si Kiko. Pero si Congressman Kiko Barzaga was for the uniteam. Okay? Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nagkita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man. Pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng Uniteam sa kanila. Sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko pakawala si Kiko Barzaga. Okay. Malinaw. Kasi isipin nyo, alam nyo mga banateros, mga pare, hindi kailangan ni BP Sara niyan. Hindi kailangan ni BP Sara ng tutulong o yung magbabayad o yung magkakausap na ipagtanggol siya. Hindi niya kailangan yan. Unang-una, kaming mga banateros. Kaming banateros brothers, wala. Hindi nga namin makausap yan minsan si BP Sara Pero bakit natin pinagtatanggol? Bakit natin sinusuportahan? Kasi naniniwala tayo dun sa mga magaganda niyang ginawa. At aminin na natin, dun sa kanyang ama, na maganda rin talaga ang ginawa. Hindi mapapantayan ng Marcos ngayon. Isa pa, marami tayong nakakausap na taga Davao na talagang ito si BP Sara, maayos tong mayor. At naubos nga ang utang nung umupo siya dyan sa Davao. At naayos. Although maganda naman noon, pero syempre dahil sa may ginagawang mga si Pangulong Duterte noon sa Davao, tatakbo na siya ng presidente, uupo na si BP Sara at naayos naman ni BP Sara. Kaya itong alin to, hindi to basta-basta. Sabi na nga ni
Pangulong Duterte. Kung ako malupit, kung ako magaling, kung ako matapang, mas matapang yung anak ko. 'Di ba? Yari kayo. Oh, eto na naman ang panibago nilang script na para panira kay BP Sara. Ano, yung ano yan, tao yan ni ni Kiko Barsaga, bata niya yan. Ha? Bata niya yan si Kiko Barsaga. Oh, pakinggan niyo yung sasabihin niya dito sunod. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na mahandle ng kahit sino man? Hindi, makulit Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Tanyo rin yung pag-meow niya. Alam mo, okay naman eh. Okay naman talaga to si Kiko eh. Dahil dun sa mga sinasabi niya, walang problema. Okay siya sa atin. Dahil lumalaban siya sa, alam mo yun, nagsasalita siya patungkol sa korupsyon na nangyayari dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya nga maraming natutuwa sa kanya. Yun lang medyo problema doon. Kaya siya siguro naiisipan na, although bata naman talaga to, hindi naman natin mapapagkaila sa kanya na bata talaga siya. Pero lumalabas talaga na isip bata dahil nga doon sa mga kagaya nun, yung kaya daw siya na late kasi nag-computer pa daw siya. Diba? Hindi natin maaalis sa kanya yun. Pero, alam mo yun, official ka eh. Kumbaga, hinahangaan o tinitingala ka o sinusundan ka ng mga Pilipino ngayong oras na to. Kumbaga, ngayong panahon na to. Ikaw yung nakikita nila na tumatayo laban dito sa korupsyon. Dahil hindi lang naman ang mga Duterte o yung mga kaalyado ng mga Duterte. So nagulat o nawindang o parang namangha ang lahat dahil sa isang bata, mga dinadarag mo yung mga dapat daragin. Na yung mga nandyan na matagal na pinagtatanggol pa si Romualdez. Kaya maraming natutuwa dito kay Kiko Barsaga. At dun kasi meron siyang post o yung si Sir Bay, si Banat Bay na medyo na nawiwirduhan o parang nagsalita siya patungkol, pinitik niya o sinabihan niya si Kiko na bakit parang ikaw yung hinihintay ng tao doon, bakit bigla kang nawala? Kumbaga ikaw yung sinusundan nila, bakit bigla kang umuwi? Kumbaga parang sinitan niya lang naman yun, wala namang problema doon. Pero ang sagot ni Kiko medyo pabalang. Hindi ko alam kung sino yung nagsusulsur sa kanya ng mga ganon, pero sana pinanood nyo muna yung buong video, di ba? Kasi ako pinanood ko eh. Although mapapanood ko naman talaga kasi ako nag-e-edit. So itong mga buwisit na to, talagang magko-comment sila nang hindi pa nila nakukuha yung masyadong gullible ba? Yung buong kwento, hindi nila napapakinggan yung both sides. Basta kung ano marinig nila, yun ay papaniwalaan nila. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi uniteam yun ha. Si Kiko Okay. Barsaga uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Yun lang. Diba? So bakit yan nakikinig kay Sara Duterte? Yun. Tama naman yung punto. Tama naman yung punto niya. Hindi nga siya nakikinig kay sa mga magulang niya, kay Mayor Jenny At saka kay kay Garin, di ba? Wag naman ganyan, boss. Wag naman ganyan, boss. Galit na si Congressman Garin. Ganun pa siya. Paano pa kay BP Sara Duterte? Hindi, kasi ang nangyayari dito, di ba nagsalita na si BP Sara Duterte noon na dalawa lang ang umahawak ng budget, si Romualdez at saka si Saldico.
etong si Kiko Barsaga nagsalita patungkol kay Romualdez at Saldico. Ganon din sa presidente. Kumbaga, nagtutugma yung mga sinabi noon ni BP Sara ngayon na sinasabi ni Kiko Barsaga, ni Congressman Miao. And sa tingin ko, kaya ito ang narrative nila o yung sinasabi nila o yung madalas nilang dinidikit nila ngayon si Kiko Barsaga kay BP Sara dahil pareha sila ng sinasabi. Paano hindi maging parehas ang sinasabi? Yun naman talaga yung nangyayari. Ha? Malamang, eto na yung patunay na totoo yung sinabi ni BP Sara noon. Oh. Tapos magmamaang-maangam pa kayo. Ano ngayon? Anong gusto nating mangyari ngayon? 'Di ba? Sumisigaw tayo ng Marcos resign. Hindi naman magre-resign yan si Marcos. Kahit anong sigaw nyo dyan, hindi magre-resign yan. Ano yan? Kupal yan. Kumbaga wala nang pakialam yan sa mga Pilipino. Dahil dyan na siya nakaupo pakialam ko sa inyo. Hintay ko matapos yung termino ko bago umali. Anyway, ilang taon na lang naman. Hindi magre-resign yan. Kaya nga maganda yung panawagan ni Senator Peter Cayetano Alan Peter Cayetano na snap election. Talagang lahat mag-resign. Tapos manibago tayo ng ng boto ulit. Okay, pag nag-resign na lahat, yung mga nag-resign hindi tatakbo. So yung mga hindi masasabi natin na hindi nanalo ngayon o yung mga hindi nakaupo ngayon, yun yung pwedeng tumakbo. Kasi yung mga pinklawan sigaw ng sigaw noon na Marcos na anti-Marcos talaga yung mga yan. Pati yung mga komunista, anti-Marcos yan, noon pa yan. Pero ngayon, ayaw nilang pababain si Marcos kasi ang makikinabang si BP Sara. Kita mo kagago. Galit kayo dun sa mama noon pero ayaw niyong pababain ngayon dahil kay BP Sara. Ang lupit ninyo, mga demonyo kayo. Ha? Yan ang nila, yan ang gusto nilang mangyari. Kaya nga, hindi naman talaga bababayan si Marcos kasi demonyo nga yan maganda yung gustong mangyari ni Cayetano, na Senator Cayetano na snap election na lang. Snap election. Para magkaalaman talaga, 'di ba? Para zero, walang kulay-kulay, kung sino yung iboto, yun talaga dapat. 'Di ba? Nakakatawa kasi, putay na isipin nyo mga isipin nyo mga banateros sila pa noon pa sila, kumbaga noon pa yung mga komunista na yan, yung mga pinklawan, kalaban ni Marcos yan di ba? Masasabi natin na talagang anti-Marcos yung mga yan kasi sinasabi nila, diktador yan. Agaya din niya ng tatay niya, ganyan-ganyan. Mga Marcos, hindi na dapat yan pinapaupo. Mga demonyo yan, pinahirapan niya ang Pilipinas, ganyan-ganyan. Putang ina. Lalong-lalo na yan si Risa Hontiveros. Pagkatapos ng lahat, hindi nagsasalita ngayon patungkol kay Marcos, labang kay Marcos. Sa kabila ng masasabi natin na korupsyon, putya tahimik si ate. Ano te? Ano yan siya? Napipi ka na? Pero pag isipin nyo, pag bating yan kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte, kay Sara ay putya, ang ingay niyan, tarantado ng ali na yan. Oo. Putya, basta pag narinig niya yung mga Duterte, ay, ang ingay niyan. Parang baliw yan. Isa pa, one thing. Kaya, alam nyo, nag-umpisa talaga to. Kailangan natin to laging banggitin kasi
nag-umpisa lahat tong mga kaguluhan na 'to, yung simula nung nagsalita si Senator Escudero, 'di ba? Na anong tawag dito, na si Romualdez nga daw ang the name you cannot be mentioned. Oh, 'di ba? Eto, wait lang isa-save ko lang 'to para makita nyo. Kasi lagi nilang kinakawawa 'to si Escudero eh. Putya ina, wala namang ginagawa sa inyo yung mama. Kumbaga, isipin nyo 'to nung nasa Senado 'to si Escudero, kumbaga, 'di ba? Maayos. Maayos ang Senado, walang masyadong kaguluhan, pero nung nawala 'to dahil nga pinalitan ni Soto, ayun na, nag-umpisa na yung mga katarantaduhan. 'Di ba? O anong binabato nila dito dahil nga hindi siya pumabor dun sa impeachment ni VP Sara dahil binalik sa Congress, mali-mali nga eh. Ito kasi abogado to eh. Abogado to si Escudero, kaya hindi nyo to maloloko. Although binabanatan din naman natin to dun sa mga una niyang statement, pero isipin nyo naman, kahit papaano naging maayos yung Senado sa pamumuno niya. O ano nangyari dito sa pamumuno ni Soto nung pinalit si Soto? Putya, nawala yung investigasyon patungkol diyan sa flood control, sa mga korupsyon, ghost project, nawala na. Kasi nag-resign sino? Si Lacson. Talagang talaga si Pinky eh. Diba, ang ganda na nung isipin nyo to, nung siya yung Senate President, si Escudero yung Senate President, na natin parang nabubulgar na yung mga bagay na dapat mabulgar. Ano yun? Kasi nagsasalita na yung Diskaya patungkol dun sa mga kasamahan nila o yung mga kakuntsaba nila dyan sa Ghost Project na yan Nung nakaupo si Cheese bilang Senate President, tapos si Blue Ribbon Chairman si Marcoleta. So lumalabas na, unti-unti gumaganda na yung lumilinaw na at naririnig na natin yung mga dapat nating marinig. At binanggit nga si Zaldico at si Romualdez, di ba? After na mabanggit si Romualdez at Zaldico, pinalitan na to si Escudero. At nag-speech siya na the name that you cannot be mentioned. Oh, doon na nagalit. Kasi noong unang-una, yung impeachment, hindi siya pumabor. Although, anyway, hindi naman talaga siya papabor. Kasi papabor siya sa Supreme Court Ang desisyon ng Supreme Court, unanimous decision, basura yung na yan. Unconstitutional yung impeachment na yan. Kaya hindi talaga magtutuloy. Oh, isa yon, abogado siya. Kaya yung ibang abogado dyan, ewan ko, baliw ang putang ina. Nilalabanan yung korte. Saan kayo abogado? Abogado kayo ng Pluto? Ay, wala na palang Pluto. Abogado kayo ng Mars? Kasi nandito kayo sa Pilipinas Supreme Court ang pinakamataas na korte Hindi kayo pwedeng masasabi natin na mas magaling pa o mas mataas pa dun sa Supreme. Kaya nga Supreme Meron bang Super Supreme? Wala, di ba? Oh, Supreme Court. Last na yun yung pinakamataas. Supreme nga. Ano ba? Bagay, yung confidential fund nga, hindi nyo maintindihan kung ano ibig sabihin Kasi tinatanong nyo pa kung ano yung paano ginastos yung confidential fund na yan. Mga baliw. Kaya nga sinabing confidential malamang yung Supreme Court, hindi nyo rin magagets. Anyway, so, eto yung binabato kay Escudero, yung 30 million campaign fund. Para masira yung pangalan niya. Dahil nga, kinontra niya si Romualdez. At nagsalita siya patungkol kay Romualdez. Diba, dinadarag niya, hindi nyo kami pwedeng gawin dito yung sa Senado. Ginagawa nyo. Kaya siya napalitan ni Soto. Kasi si Soto, sunod-sunod. Tuta ni Romualdez. Siya hindi kaya. Hindi kita kaya, palitan natin yan. Ngayon, ang binabato sa kanya, itong 30 million. Anak ng putyang ina. 30 million lang to. Kumbaga malaking pera yan. 30 million campaign donation sa pagtakbo niya. Okay. 30 million. Pero yung insertion na 12 billion, ang putang ina, hindi natin pinapansin.
Bandang huli si Romualdez, ano pa? Ano si Romualdez? Magiging witness pa. Anak ng putang ina, ang lupit. Ikaw na yung pinaghihinalaan, ikaw yung magiging witness. Ano ang katarantado ng ICI na yan? Ito kasing si Escudero, ito yung pang ano nila eh. Kaya nila to pinapaingay yung dahil sa 30 million na yan. Diversion yan. Diversion na naman yan ng gobyernong to para hindi sila mapuna sa mga katarantaduhan nila. Si Escudero ang pinapalabas nilang, alam mo yun, pinapaingay nila na yan yun yung ano nyo. Dahil dikit yan kay BP Sara o pinaboran niya si BP Sara, tumanggap din niya ng illegal na 30 million ng kampanya. Pero sabi dito, sabi ng COMELEC, cheese. Hindi naman to sabi ni COMELEC. Sabi ni Cheese sa COMELEC, 30 million campaign donation is legal. Bakit niya nasabing legal? Kasi nga naman, abogado naman to. Ano ba naman kayo? At hindi ito yung paputyo-putyong abogado na kagaya dyan tagapagsalita niyan sa Malacanang, yung si Anticlair. Paputyo, hindi naman to kagaya ng mga ganyan. Kaya posibleng ito gagawa ng katarantaduhan para masira yung pangalan niya. Unang-una, ang sisirain niya yung pagiging abogado niya. Pangalawa, yung pagiging senador niya. 'Di ba? Dalawang masisira sa kanya. Tingin niyo gagawa ng gagawa ng katarantaduhan para masira yung pangalan niya sa 30 million lang? Isipin niyo nga yun. Anak ng putya. So ito yung madalas na pinag-uusapan kaysa dun sa mga insertion ng ni Romualdez. 'Di ba? Simula nung naupo si Romualdez sa speakership o yung diyan sa pagiging umupo siya na maging speaker diyan sa House of Representatives, putang ina, 75% hanggang 106% yung tinaas ng yung insertion na nangyayari. From the original budget ng sa BICAM ng Senate tsaka sa House, tumataas ng 75% from 2023 24, 25 23, 24, 25. So simula nung umupo siya bilang presidente o yung speaker diyan sa House, ganun ang tinataas ng insertion na nangyayari diyan sa sa budget natin. Ganyan tumataas. Tapos sa GAA, pipirmahan lang naman ng Pangulo yan. Na hindi niya tinatanong, bakit ganito to? Ngayon, nung panahon ng 2021 o 2025, kung hindi ako nagkakamali, si Belmonte ang si Belmonte ang speaker. Ayun ang pinakamataas na 13% lang. Pero nung si Romualdez na ang nakaupo dyan bilang speaker, pumalo ng 75%. Ang animal, from 13% naging 75%. Ganyang kahayop. At nung 2025, umabot ng 100 plus. Basta 105 o 106 na 106% ang tinaas. 12 billion, pare koy. Ganong katindi ang animal. Tapos bandang huli, siya pa ang witness. At ito na ngayon, si Escudero pinapalabas nilang masama. Na ginagawa naman maganda naman yung ginawa sa Senado. Maganda naman yung performance bilang Senate President. Tapos 30 million lang pinag-uusapan natin. Samantalang yung 12 billion, tahimik tayo. Ano to? ICI Ewan ko sa inyo. Tapos, anong makikita natin? Naririnig ba natin yung usapan nila doon sa loob, sa hearing? Wala tayong naririnig kasi ayaw isa publiko. Ganong kahayop. Diba? Ang lupit ng bansang Pilipinas. Talagang yung mga maayos sinisira at yung mga sira gustong ayusin. Planado nila yan. Tignan nyo, kaya naging ombudsman si Barsaga si Boying Rimulya, di ba?
Kasi nga, eto ipapaano ko sa inyo sinabi ko na rin to kahapon. 'Di ba si Magalong September 26 nag-resign o umalis diyan sa ICI dahil nga ang sinasabi sa kanya, hindi ka naman investigator, advisor ka lang. Pero nung una, investigator siya. Bakit sinabing advisor? Kasi alam niya na kung saan papunta yung investigasyon na nangyayari. Pupunta talaga yan kay Romualdez at papupunta yan dun sa ulo. Sino yung ulo? Si Marcos, di ba? Doon talaga mapupunta yung investigasyon na yan. Kaya ngayon, ginawa siyang, hindi ka pwedeng mag-imbestiga kasi advisor ka lang. Now, nag-imbita ang ICI, inimbitahan si Romualdez noong October 1. Hindi pumunta si Romualdez. Bakit? Kasi fresh pa eh. Kaka-resign lang ni ni Magalong eh. Di ba? Pagka-resign ni Magalong, tsaka ka umatin dyan at yung ICI nagpadala sa'yo ng ng masasabi natin na imbitasyon. Di ba? So dahil wala na si Magalong, kaya okay ka nang umatin kagad. Ganon yun eh. Ganon ang iisipin talaga ng mga Pilipino at ganon din ang nakikita natin. Wala na si Magalong, pwede na akong pumunta dyan. Wala nang problema, wala nang balakid sa atin. Ngayon, para hindi magmukhang masasabi natin na dahil nag-resign si Magalong at okay na ako pupunta ako agad. Para hindi siya magbahira ng, kaya ka pumunta dyan kasi wala na si Magalong, chill-chill ka na ngayon. So, ang ginawa nila, naghintay pa ng konti at nag-invite ulit yung ICI para magmukhang, matabunan na yung issue na nag-resign si Magalong. Diba? So, hindi na natin naaalala yun o hindi nyo na naaalala pero ako naalala ko So, nag-resign si Magalong, malayo na. Naidikit kasi September 26 pa siya nag-resign eh. So, umatin si Romualdez October 14. Hapon. So, malayo na. 13 ba? 14? Basta ganon. So, malayo na. Hindi na pwedeng idikit na kaya ka umatin kasi si Magalong wala na dyan. Ay, pinahaba nyo pa. Kala nyo hindi ko alam putang ina, ang hirap talaga dito sa Pilipinas. Tapos alam na ng buong mundo na, alam mo yun, na corrupt talaga ang taas ng korupsyon dito sa Pilipinas o ang laki ng korupsyon dito sa Pilipinas. Nakakahiya na talaga yung ngayon nung panahon ni Pangulong Duterte, nakaka-proud maging Pilipino. 'Di ba? Dahil sa dami ng achievement na nagawa niya, ang ganda ng Pilipinas, maayos ang Pilipinas, hinahangaan tayo ng buong mundo, hinahangaan si Pangulong Duterte. Ang sarap maging Pilipino. Pero ngayon, putang inang 'yan. Di bang I'm not Filipino, I'm Spanish. Spanish bread. Spanish sardines, ganon. Kasi putang ina, kaliwat kanan yung korupsyon di ba? Kakahiya. Baka mag-number 1 tayo sa most corrupt country. Magiging proud ka ba noon? Putang ina nga. Lalong yung mga investor ayaw na mag-invest sa Pilipinas. So walang trabaho. Bakit? Kasi natatakot mag-invest, baka mamaya gawing nakawin. Kasi hanggat nandyan yung Marcos na yan, walang mangyayari. Pero yung mga yung ayuda nga dapat Ngayon natin kailangan ng ayuda 'di ba? May sakuna, may bagyo, may lindol, may baha. Kailangan ng ayuda, putya wala. Pero nung eleksyon bumabaha ng ayuda. Tapos, yung presidente natin pumunta naman Wala naman okay naman pumunta diyan sa sa Cebu Pero anong ginawa? Putya nagbenta ng bigas. Asan yung pang-ayuda nyo? Natabi nyo na? No, I do not control Congressman
Kiko Barsaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. Mm. And there is nothing wrong at all with what he is doing because as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot at number two, hindi nabibili ng pera. Yun. So, yan ang pahayag ni BP Sara. Kaya nga dinidikit yan si Barsaga kasi parang pareho sila ng alam mo yun, pareho sila ng pananaw, pareho sila ng pinaglalaban o pareho sila ng yung takbo. Baga antay dito kay Romualdez, antay kay Marcos. Parehas naman silang nabudol eh. Pero eto at least si BP Sara inamin niya na nagsisisi siya na nabudol siya. Si Kiko ba umamin ba? Hindi naman, 'di ba? So pero ano pa rin tayo dito kay hindi naman natin to magkalinawan tayo, hindi natin to binabanatan si Kiko dahil sa alam mo 'yon, dahil sa tayo niya o basta okay siya sa para sa atin kasi lumalaban at nagsasalita siya para sa bayan. Siya yung nagiging boses ng mga Pilipino. Ang naging problema lang natin yung sa rally na parang bigla siyang nawala at yung mga tao iniwanan niya doon. Okay, meron kang trabaho, meron kang mandato, meron kang dapat asikasuhin. Pero sana naman, bago ka umalis, nag-iwan ka man lang ng kahit papano na, alam mo yun, message o yung, ano masasabi natin dyan na, yung parang instruction para sa nasusundan ng mga naniwala kaya pumunta doon sa rally na yun, di ba? Yun lang naman ang problema natin sa kanya. Pero all in all, walang problema dito kay Kiko. Nakakatawa pa rin to. Ay, but miyaw pa rin ang miyaw. Anyway, mga pare, bago tayo magtapos, panoorin natin itong update kay Pangulong Duterte dito sa Dahig. Ito ay babahagi sa atin ni Sir Bong Duterte at galing itong video na to kay Alvin and Tourism, tama po ba? Si Alvin ba 'yon? Ang pangalan nun? Anyway, tapos nakuha natin to sa SMNI. So, panoorin nyo to mga pare at dito na tayo magtatapos. Tingnan nyo lang kung anong update ni Pangulong Duterte ngayon sa Dahig kasi parang yung iba nakakalimutan na si Pangulong Duterte at nakakalungkot dahil hindi nga natuloy yung interim release niya. Medyo masakit yun para sa atin kasi unang-una matanda na nga yung mama at itong presidente na to talagang binigay yung buhay sa Pilipinas. Tapos ganito pa ang ginagawa ng administrasyong Marcos. Kaya nakakalungkot at alam mo yun, wala nang ang utang na loob. Tapos ganyan pa yung ginawa. Sana dito na lang nilitis sa Pilipinas. Para mas maging, alam mo yun, may ginawa siya, Pilipino siya, dapat dito natin litisin sa Pilipinas. Sa palagay ko naman, at sabi naman ni Sir Bong, okay naman daw si Pangulong Duterte at nagkausap sila ng masinsinan at maayos. So, sana dumating yung panahon na talagang ma-release na to si Pangulong Duterte. Siguro kahit hindi kahit hindi na dito sa Asia, kahit dyan na lang sa Dahig. Basta house arrest, wala nang problema. Okay na siguro yun, kahit gano'n na lang. Ang problema kinokontra pa rin ang kinokontra. Ganon din si Pastor Kibuloy. Alam mo 'yon? Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa Pilipinas na puro tayo sa kunay. Napapaisip na talaga ako Bakit kaya i-try nyo kayang pakawalan si Pastor. Try nyo kayang hayaan nyo kayang mag-bail si Pastor. Tignan nga natin kung ito bang nangyayari sa Pilipinas dahil sa panggigipit nyo kay Pastor o
dahil lang galit ang Diyos dito sa Marcos administration na to dahil nga binababoy ng Pilipinas at lubog na talaga tayo sa katarantaduhan itong mga nakaupo. Bakit hindi na lang bakit hindi na lang sa kanila? Kumbaga bakit hindi na lang sa kanila mapunta yung mga kahirapan o yung mga nangyayaring sakuna dito? Bakit hindi na lang yung Malacanang ang ang ilindol? Kumbaga bakit nararanasan pa to ng mga tao na alam mo yun, na lumalaban ng patas? Hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin ng mga to pero yun lang sana kung i-release nyo si Pastor. Ganon din si Pangulong Duterte. Baka kahit papaano mabawasan tong mga nangyayari na to at bumaba ka na Marcos. Ay bumaba, stop election para maayos. Kasi wala na sirang-sira na ang Pilipinas dahil sa inyo Dahil sa inyo mga tarantado kayo. Bahala kayo. Nasa inyo naman ang balik niyan. Kaya hintay-hintay na lang tayo. Tiis-tiis na lang. Malapit na naman. Sige, panoorin natin itong mga pare at dito na rin tayo magtatapos. Maraming salamat. Ito pa, panoorin niyo po yun. Sir Bong, kamusta po kayo today? Ako? Masaya because in a sense na okay yun sa ngayon. A little bit more nag-conversation. Okay. Marami kaming na-touch but mostly family. So, hindi ko na i-detalya yan kung ano. But overall, it's okay. Wala mong... And he also knows about the prosecutor who was disqualified. Pero nagsabi lang ko sa kanya na I cannot discuss that further kasi baka bawal. Sir Bong, what's your personal reaction when you learned about the decision of the appeals chamber disqualifying the chief prosecutor? For me, Yes. being, the things I heard about him and all that, I have only 2 words for the guy. Good riddance. Sir, what are we expecting po in the next couple of days? Ano yun? What are we expecting? What are the Filipino people expecting in the couple of days? Kasi the interim release of President Duterte has been denied, and also following the controversy of the ICC chief prosecutor, which today has been officially being sanctioned by the ICC that he's no longer part of the Duterte case. Well, as far as PRRD is concerned, he already knows also that his interim release was denied. So he is prepared for that. Now, as to how it's going to be, PRRD is prepared for anything, for any if they're gonna. He's prepared for it. This is my personal question po. Is the family Duterte satisfied with the performance of Attorney Kaufman, given that all the things that he've done is not giving the things that we are expecting? Well, Attorney Kaufman, I cannot talk much about that because it depends on the strategy of the defense lawyer. So if you say, do the family trust of Kaufman? Of course. He's still there, or he's still handling the case. So let's just hope for the better, because in any lawsuit or whatever, that's always that pros and cons. So, as far as Attorney Kaufman is concerned, I think he's still doing his job well. Any message po for the Filipino people that are very hungry for information? For that, I would just wait for the official statement of the official family, especially from VP Sara. Other than that, I cannot disclose anything to you because I'm just the brother. So if there are concerns about the more of PRRD and everything,
And whatever you hear na magiging fake news na naman. So, just wait for the official statement. Sir, last comment. What is your comment on the uprising dissatisfaction of the Filipino people in the Philippines to Bongbong Marcos? You know, the Filipino people should. We are already there, so continue. The one the placard you're holding Yes, now, Marcos resigned. Because, you know, your incompetence is BBM's incompetence is questionable. I mean, you know, are you sure you can still run the country well? Yes. So, Sir Bong, if I was him, I would really weigh on it and then probably make a graceful exit. Sir Bong, maiba nga ako, Sir Bong. Does the former president know about the massive earthquakes in the Philippines? Oh, yeah. Especially in Yan Davao. ang una kong Oh, yeah. debrief Ang brief ko is about What Davao. is his reaction po? His reaction? Yes. Well, It's really sad, no? it's God's wala Okay, tayong that was magawa my dyan. question. But, you know, nagtatanong siya kung is the Davaoenos or, you know, Davao his mayor was taking care of, you know, everything. Everything is in order and assistance is always. Thank you, Sir Bong. Mabuhay po kayo. Okay. salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag